Maraming salamat po sa pag-ibigay sa akin dito. Ang aking pong damdamin at puso ay umangapaw. Dahil ang pagmamalasakit ko po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at lalo na po sa ating mga loyalista na ang pula, ang siyang puso ng Pilipino, ang pula, ang sigasig po na ang puso natin ay malinis para sa lahat, lalo na po sa Pilipinas! Maraming salamat po! O, palagpakan po natin si Miss Mara Tumugtong ng Manila! Okay. Ipo, ngayon po ay tatawagin naman po natin ang representative ng mga kabataan sa pamumuna po ng kanilang leader na si Rance. Okay, PDM Youth, pwede ba tawagin natin at palakpakan po natin? Magandang araw po sa ating mga civil society group. Kami po ay grupo ng mga kabataan at may panawagan kami para sa ating mga kababayan. Mga minamahal naming kababayan, kami mga kabataan at mga scholar ng bayan ay lubos na nababahala sa pagkakayaring destabilisasyon laban sa ating gobyerno. The democratically elected Philippine government today is facing a big problem. Ngunit ang panawagang kudita at paid rallies na nagdarayong pabagsukin ang gobyerno para sa pansariling interes ng iilan. Maraming disinformation at fake news na lumalabas sa TikTok at Facebook na nagkakalat ng kasinungalingan laban sa pamahalaan. Maraming trolls na umaatake at nagkakalat ng division para linangin at inigaw ang pagka-Pilipino. We are very worried about this development. That's why lumabas po kami dito sa EDSA at nagkaisa sa mobilisasyon ito para sa ating bayan. Bawat kabataan ay may pangarap na gumanda ang ating buhay at mamuhay tayo ng payapa. Gaganda ba ang ating buhay kung patuloy nilang sisirain ang gobyerno? Mataas ba ang pondo sa edukasyon at state universities and colleges if they will continue to destabilize this government? Anong sasabihin ng international community? Magulo, watak-watak at walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Saan tayo kukuha ng investors at revenues kung patuloy nilang babalahurain, sisiraan at pagtataksilan ang bayang Pilipinas? Lahat po tayo ay mapapahama. Yes. I will quote this statement from the President. It is okay to disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Yes. Reasonable ba na mag-people power para sa isang politiko? Sirain ang demokratikong institusyon at labagin ang batas. Reasonable ba na mapahamak ang ating bayan dahil lang sa makasariling interes para makabalik sila sa kapangyarihan? Kami mga kabataan ay nananawagan na magkaisa po tayong lahat. Tulungan natin ang gobyerno kumakayot ang ginagawa para ang lahat sa bayan. Our democracy under President Marcos is functioning very well. There is no need for extra constitutional change or another people power revolution. Matatag at efficient ang ating democracy. Ngayon po, walang suporta mula sa masa ang mga rally ng mga Duterte. Dahil ano nga ba ang sakat ito? Dapat may prinsipyo tayong lahat. Kaya paalala lang sa ating mga kababayan na nagrarally para pabagsakin ang gobyerno. Freedom is not absolute. Hindi ito unli. Ngayon, ang mga rally na mag-ibang agenda naglalayong sirain at hatiin ang ating bayan ay hindi na saklaw ng ating demokrasya. Para sa mga destabilizer o nanggugulo, huwag kayong maging panatiko, huwag magpagamit at huwag sirain ang demokrasya. Ang tindig ng kabataan, una, dapat matuto si Vice President Sara Duterte na tanggapin ang accountability. Dapat niyang respetuhin ang mekanismo ng ating demokrasya at galangin ang Legislative Department o Kongreso na ginagawa lamang ang mandato nito mula sa 1987 Constitution. Pangalawa, dapat siyang mag-sorry sa ating mga Pilipino dahil ang kanyang mga supporters ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan at mamamayan sa magitan ng walang prinsipyong rally ng kanyang mga taga-suporta. Ngayon, tuloy pa rin ang walang kwenta, palpak at walang prinsipyong rally ng mga Duterte supporters na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya at pagtaksa ng investors sa ating bayan. Ayun po, ito po ang ating panawagan sa ating mahal na Pangulo. Ayun po, State President Marcos,
Salamat Mr. President sa pagtutok sa welfare ng mga kabataan, sa mga bagong batas and policies na inyong pinirmahan as President sa pagtutulungan ng Executive at Legislative Department. Katulad ng No Permit, No Exam Prohibition Act, Student Loan Payment Moratorium Act, Aral Law at iba pa. Salamat sa pagban ng pogo at pagtindig ng gobyerno laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea! Hiling po namin ang inyong pagkatagumpay, Mr. President, kasama ng mga scholar ng bayan. Gagawin namin ang lahat at mag-aaral ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral at tulungan kayo na bubuo ng isang matatag at payapa na bagong Pilipinas. Ang pagkatagumpay ng isang bansa ay magsisimula sa ating mga kabataan. Ang tagumpay ng Marcos administration ay tagumpay ng ating republika. Tama ho ba? Ang tagumpay ng gobyerno ay tagumpay nating lahat. Yes! At higit sa lahat ay paglingkuran natin ang sambayanan at gawin ang ating mga bahagi upang makamit natin ang hustisyang panlipunan. Magkaisa tayong mga kabataang Pilipino at biguin ang tangkang sirain at babagsakin ang ating estado para makamit natin ang kapayapaan. Ipakita natin ang lakas ng bayan para bukularin tayo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang ating pamahalaan! Mabuhay! Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Mabuhay! Lagi na para sa bayan at patuloy na maglilingkod sa sambayanan at masang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Alam po natin ang football!